Amen. Salamat po. Kaya sa simbahan dapat ang natataas ay pangalan ng Panginoon. Hindi tuwing lesson ay tungkol sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Dapat Panginoon muna. Amen? Okay. So, tayo ay magbasa ng Bible sa Leviticus 11:10. Leviticus 11:10. Leviticus chapter 11. Chapter 11. No? Pag nag-mission pala si Migo, no, mayroon na siyang soloista pag mag-guest speaker siya. Amen? Bago mag-preach si Migo, magkakanta muna si Ma'am Des. Kaya si Dave, yun din ang plano. Amen? Mahangin-hangin pa yon. I saw Jesus in you. Amen. Amen. Leviticus 11:10. Ready, read. In all that have not and scales in the seas, in all the rivers, fall the moving the waters of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you. Verse 11, they shall be even an abomination unto you. You shall not eat of their flesh, but you shall have carcasses in abomination. Verse 12, whatsoever has no fins nor scale in waters, that shall be an abomination unto you. Verse 13, ready, read. These are they which shall be an abomination among the fowls. They shall not be eaten. They are an abomination. The eagle and the ostrich and the osprey and the vulture and the kite after his kind, every raven after his kind, and the owl and the night hawk and the cuckoo and the hawk after his kind, little owl and the great cormorant and the great owl and the swan and the pelican and the gier eagle and the stork and the heron after his kind, and the lapwing and the bat and the fowls that creep, going upon all four shall be an abomination unto you. Yet these may you eat of every flying, creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth. Verse 22, and even these of them you may eat, the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. So dito, yung malinis, yung bald locust, yung kalbong locust, malinis siya. Amen. So, yun pala yung advantage ng bald. Amen. At least clean. Amen. So, yan, yung ating pag-uusapan ay yung mga abomination sa Bible. So, ating pag-uusapan, abominations in all generations. Abominations in all generations. Let's pray. Lord, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng Word of God. And turuan niyo po ay Panginoon na maging malinaw sa amin anong kasalanan at hindi magbago ito, bagamat magbago ang bawat henerasyon, pero tulungan niyo magbago ang aming prinsipyo at aming paninindigan, Panginoon, na maipasa sa next generation, mga young people na magtatayo ng pamilya at magsimula ng mga gawain ay same principles, truth ang kanilang maipasa. Kaya po, Lord, help us to be clear this afternoon. This is in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Pag sinunog mo ba ang isang bakla, ano ang maiiwan? Abomination. So, yung abomination sa Bible, ang Tagalog niyan ay kasuklam-suklam. Ang abomination sa Bible ay karumal-dumal. Abomination sa Bible ay kinamumuhian. Abomination ay nakakasuya sa paningin ng Diyos. Yun ang abomination. Ngayon, dalawang klase ng abomination sa Bible na binanggit. Una, ceremonial. Pangalawa ay moral. Yung ceremonial, yun yung dietary. Patungkol sa mga pagkain. At malinaw sa Bible na yung ceremonial na mga dietary na abomination ay they are done away in Christ. Ating binasa, sabi dyan, ay lahat ng walang kaliskis at walang fins, walang scales, ay
sabi ng Bible, pag kinain mo yan, yan ay abomination, kasuklam-suklam sa Old Testament. So magbigay ng isda na walang kaliskis. Number 1, tulingan. Ano ba? Tambakol. Ano ba? Hito. Palos. Dalag. Alam mo ba na sa Bible, yan ay mga kasuklam-suklam. Sabi, any that walang fins. Ano yung mga walang palikpik? Na walang fins. Na isda. Dolphin. Okay. Hindi yan isda. May biology teacher tayo dito. So, yung eel yata, yung eel. O walang palikfin, walang fin yun. Tapos, ay yung mga hindi nag-aaral, wala ding fin. Amen? So, kasuklam-suklam yung sa Old Testament. Mabuti na lang, ngayong New Testament, sabi ng Bible, lahat ay pwede nang kainin basta ipagpasalamat, sabi sa Timoteo. Pwede nang kumain ng tulingan. At sabi nga ni Renz, kahit na ilang araw pa yung tulingan na yan. Yun na yung ulam nila dati. Tulingan every day. Kasi ilang ulit na tulingan. Pero wala na yun ngayon. Kasi sabi ng Bible, ay nung si Kristo ay namatay sa cross, ay He nailed it on the cross. It's done away. Yung abomination na yon sa pagkain, it's done away in Christ. Malinaw yan sa Bible, sa Colossians 2:14. Ating mo sana, para mayroon kayong text doon sa sabi mo, paano naging done away in Christ? Tapos na yun kay Kristo, binayaran ni Kristo, Colossians 2:14. Colossians chapter 2, ito yung verse natin dyan, na yung abomination na yun sa dietary law ay done away in Christ. Colossians 2:14, ready, read. Blotting out the ordinances, handwriting of ordinances, that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it on the cross. Yung ceremonial law, mga dietary law, they are done away in Christ. Si Christ, nung namatay sa cross, it's done away. He nailed it on the cross. Kaya ngayon, pwede nang kumain ng, ano yung palos? Palos ba yun? Palos, kinakain ba yun? O yun, dalag. Pwede nang kumain nun. Kasi sabi ni Biblia sa Timothy, para dun sa mga bago, 1 Timothy chapter 4, saan natin? Timothy, pakitulungan nga ako. 1 Timothy chapter 4, yan, 4. Sabi ng Bible, verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain, 1 Timothy 4:3. At God, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Hanggang ngayon, yung mga Jehovah's Witness, Seventh-day Adventists, yung Muslim, at yung mga Mormons, ay ina-apply pa rin yung mga bawal sa Old Testament, ay pumipili sila doon ng gusto nilang bawal at ina-apply nila sa New Testament. Pili naman. Yung Mormons, hindi umiinom ng kape at ng milk tea. At yung mga Jehovah's Witness, hindi naman, yung Adventists, hindi kumakain ng baboy. Yung Muslim, hindi kumakain ng baboy. Yung iglesia, hindi kumakain dinuguan. Pinipili lang nila, hinahandpick nila. Samantalang if they understand, sabi, He nailed it on the cross. It's done away in Christ. Lahat na pwedeng kainin, sabi ng Bible, if it be received with thanksgiving, for every creature is good and nothing to be refused. Kung may kausap ang iglesia, dalhin mo sa 1 Timothy chapter 4. Na ngayon, wala nang bawal kumain. Ang bawal na lang ay kung may gout ka pa, nagtitinda ka pa ng mani. Amen. Amen. May diabetes ka na, kain ka pa ng candy. At ang tsokolate. At may sakit na sa puso, kain ng taba. Pero sa atin, sisig. Amen. Yeah. Pero lahat na sabi, every creature is good. Nothing to be refused. Kaya ang Baptist walang tinatanggihan. Ang Baptist favorite ay pagkain. Amen? Okay, pero ito yung dietary ceremonial law. Sabi dito kanina, abomination yan, yung walang kaliskis, walang palikpik, abomination. Pero sabi, ngayong New Testament, it's done away. It's nailed on the cross. You can eat it.
At basta ipagpasalamat mo sa Panginoon, hindi ka baboy, ipagpasalamat mo yan. Pero pangalawa, yung moral abomination. Yung mga moral abomination ay yun yung mga eternal, hindi nagbabago. Siya'y kasuklam-suklam sa Old Testament, kasuklam-suklam sa New Testament, at hanggang ngayon, kinamumuhian pa rin ng Diyos. Kaya ang ating title, Abominations in All Generations. Yung ceremonial law, tapos na. Yung dietary law, tapos na. It's done away in Christ. Pero ang hindi magbabago ay yung moral abominations. May quote, it doesn't matter what generation it's in. If the Bible calls it sin, it remains a sin. Hindi mahalaga kung sabi ng iba, hindi ba na yung henerasyon ngayon, 2026 na ngayon. Yun yung mga sinasabi ng mga artista na nag-live-in hanggang ngayon. Yung mga artista na palipat-lipat ng asawa, kinasal na dito, palipat pa dito, adultery, sabihin na 2026 na, iba na henerasyon ngayon. Hindi nagbabago ang mga moral abomination. Number 1, idolatry. Idolatry. Ang adultery abomination yan, kasuklam-suklam yan. Jeremiah 32, ating mo sa Jeremiah 32. Yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yung meron ka pang krus sa kotse mo na hinahawakan mo bago ka mag-drive. May rosaryo ka pa sa bulsa mo hanggang ngayon. Meron ka pa eskapularyo sa pitaka mo. Jeremiah. Isaiah Jeremiah 32. Jeremiah 32. 32 verse 34. 32 verse 34. Sabi ng Bible dyan, 32:34. But I set their abominations in the house, which is called by my name, to defile it. And they built the places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire of Molech, which I commanded them not. Neither came it into my mind that they should do this abomination to cause sin, to cause Judah to sin. Ano yung abomination? Si Baal, isang Diyos-Diyusan ng Old Testament. Si Molech, Diyos-Diyusan, ina-offer yung mga anak nila. Walang pinagkaiba yung kay San Pedro, San Pablo, San Tomas, na mga hanggang ngayon ay sinasamba. Pinalitan lang ng pangalan, si Baal, at sila Molech, at sila Ashtoreth. Yun yung Santa Maria, Santa Magdalena. The same idolatry. An idol is anything that goes between you and God, na dapat rekta na. Sabi ng Bible sa Revelation chapter 1 verse 5, you are kings and priests. Ibig sabihin, if you're a priest na saved ka na, rekta ka na sa Diyos, hindi mo kailangang dumaan sa akin o sa sinumang santo o sinong Maria. You go to God. Anything that goes in between, it's an abomination. Sabi ni Panginoon sa 1 Timothy chapter 4, for chapter 2, sabi niya, there's one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There's only one mediator, Jesus Christ. Hindi mo kailangang dumaan kahit kanino. Na kahit santo na yung iniiyakan o kahit na sino mang medium na dadaan ka pa sa isang albularyo. Kaya kung choir member yung anak, nung sumakit yung tiyan ng anak, nagpahilot pa. Tapos nagpatawas, hinahanap kung anong umusog. Anak ng choir member, nagpapalaway dun sa nursery. Binati lang, ang cute ng anak mo. Ma'am, lawayan niya po yan. Hindi mo alam yung naglaway, hindi nag-toothbrush yun. Abomination ngayon. Nag-cost ng traffic yung Santa Cruzan. Anak, mga junior choir, tapos bilang pipila sa Flores de Mayo para lang sa sopas. Niyaya nung kalaro, pila tayo, may sopas doon, sopas. Bulol ka pa nga, topat, oh. Topat. Bibigyan ka ng topat para lang sopas, papagbenta mo ang pananampalataya mo. Yung piyesta ay para yan doon sa kanilang santo. Naunawa mo ba yun? Bumalik ka ng hapon, expect mo na dapat na hard truth to. Ang piyesta ay para santo. Therefore, pag maghahanda ka sa piyesta, abomination yon! Pero mo yan, choir member, naghanda pa sa piyesta, inimbitahan pa yung pastor. Piyesta nga, para yan kay San Fernando, para yan kay Santo Tomas, San Pablo, walang ibang dahilan yon.
Pastor, nagkataon lang kasi birthday din ng anak ko. Isang buwan pa yung birthday ng anak mo, nagkataon talaga? Pinagsabay mo na kay Santa Maria? Kay San Miguel? Pag naghahanda ka ng piyesta, abomination yun kasi in-offer mo yung santo. Pastor, bisperas naman. Pastor, kahapon pa naman yun. Kaya kahapon pa yun kasi yun natira, hinanda mo yung kahapon. Ito pang sabi ng iba, Pastor, kasi darating yung biyanan ko. Doon na papasok yung panampalataya. Are you willing to make a stand? Na alam mo, pag nag-offer ka nandyan sa piyestahan, is an abomination. Ito, in-offer yung anak nila. Sabi nila, in-offer yung anak kay Molech. In-offer yung nag-anak kay Baal. Sabi, it's an abomination. You're causing Judah to sin. Anong pinagkaiba yung nag-offer ka ng iyong sinukmani? Anong pinagkaiba pa pag nag-offer ka ng iyong paboritong putahe? Anong paboritong putahe? Pag, dito? Menudo, apritada. At ano ngayon may sauce na may na merong kare-kare. Wow. Di ba? Kare-kare, yun ang mahilig sa mga gout, yun ang paborito nila, kare-kare. Kasi binubudbudan yun ng mani. Para may verse ka na abomination yun, buksan mo sa 1 Corinthians 10:20. 1 Corinthians 10:20. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. 10:20, sabi ng Bible dyan. But I say that these things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have fellowship with the devils. Sabi ng Bible, yung ino-offer ng mga Gentiles pag pistahan, ay they sacrifice to the devil. Kaya pag naghahanda ka sa piyesta, hindi mo pinaghahanda Santa Monica o San Roque. Ang pinaghahandaan mo ay si Diablo. Pero hindi pa tapos doon. Sabi ng Bible, I would not that you should have fellowship with the devils. Kailan? Hindi ka nga naghanda, nag-attend ka naman. At ang excuse mo ay visitation. At pagdating doon, ikaw pa'y naunang kumain. At ang pinanatan mo pa talaga yung leche flan. Hindi ka naman inibitahan bilang dumating doon. Sabi ng Bible, sa Diablo yan eh. Sa Diablo yan. Naghanda ka na, hindi ka naghanda. Tinatanong mo talaga, schedule. Ano nga ba ngayon? Santo Anghel ngayon. Amen? Santo Anghel. Kailan nga? Kailan? 25. Si Miko alam niya kasi andun siya eh. Sinama pa si Ma'am Des. Amen. Biro lang. Tagasan, di ba? Alam mo yun kasi doon ka lumaki eh. Tapos full time ka, magpapaalam ka, uuwi ka, doon talaga sakto talaga na ganon. Pastor, uwi muna ako, pinapatawag ako sa bahay. Kaya dyan papasok yung panampalataya. Alam ko, andun yung lolo mo, nagbibigay sa'yo ng allowance. Andun yung lola mo, nagbibigay sa'yo ng pera. Pero mayroon pa tayong panindigan na my faith, I believe what I believe. Sa Diablo yan. Biro mo, kinakain mo yun. Hindi kaya mabulunan dyan. Habang kinakain mo sa Diablo to, oh. In-offer sa Diablo, sarap ng kain. Ang sarap ng higop ng sabaw, oh. Pastor, paano naman po? Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Ando na ako. Namalayan ko na lang, ando na ako. May verse para dyan. May verse. Sa baba, 27. 10:27. If any man that believe, yung save yan, yung save, believe not unsaved pala, that believe not unsaved, bid you to a feast, and that you be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Nagising ka na lang, nasa pistahan ka na. Amen? Wala ka nagawa, andun ka na. Ang sabi ng Bible, huwag ka nang magtanong, kumain ka na lang. Amen? Di ba? Yung TMX bilang nakakating Santo Anghel, halimbawa,
Pang dinadala ka talaga. Yung tricycle talagang pagilid talaga. Kaya pala tabingi yun eh. Dinadala ka talaga dun sa pestahan. At andun ka na, sabi ng Bible, huwag ka na magtanong, kumain ka na lang. Okay? Teka lang, unless. Unless, ito yung next verse. Ito yung unless. Next, verse 28. But, if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that should it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Unless, sabihin sa'yo na, alam mo, in-offer namin kay San Roque. Alam mo, in-offer namin kay Santa Monica. Pag sinabi ng Bible, huwag ka nang kumain. Amen? Huwag mo na kumain. Sabi na ba, bakit? Para dun sa tao. Kasi ang purpose noon ay testimony. Sa baba, tinan mo, sabi niyo sa baba. Testimony, verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Binabasa yung verse na yan, ang context niyan ay pistahan. Pero walang masamang gamitin yan na everything we glorify God. Verse 32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Kapatid, it's not about you. Hindi na sa pagkain eh. Kaya nga sabi mo, paano pa pastor pag yung kamag-anak ko ay taga-Chaong, at pinadala yung pagkain sa pagkainan namin, andyan na. Yatapon ko ba yun? Andyan na, di kainin mo na. It's not about the food. Ang context dito, it's about the testimony. Na pag andun ka sa pistahan, at nagkumakain ka dun palagi, tuwing pistahan, pag nagnatok ka dun at nag-share ka, hindi ka napapaniwalaan. Ayan yun, ang takaw niya sa pistahan namin, no? Paano pa maniniwala sa'yo? Ikaw mismo nag-share, ang takaw mo sa pistahan, andun ka palagi. Paano mo siya yung kamag-anak mo na alam niya na ikisabay ka sa pistahan at ikaw ay daladalahan ng binan mo na maghanda tuwing piyesta? Paano maniniwala sa yung binan mo pag nag-share ka ng gospel na alam niya, mapaikot ka niya, darating ako, piyesta ngayon, maghanda ka! Kaya ang maganda sa'yo, piliin mong binan, Kristiyano din. Kaya dapat taga-church talagang mapili mo. Amen? O kaya tulad ni Miko, walang biyanan. Amen? Kaya sabi ng yun ang biblical. Pag andyan na, kumain na lang. Kakit? Mahirap, sabi, ang context pa na about soul winning. I seek not for me, not for mine, my own profit, that the profit of many, that they might be saved. Di mo pistahan, napunta pa rin sa soul winning. Yun ang context. Yung isa naman, tungkol sa masculinity, napunta sa pag-ibig. Amen? Mahirap mag-win ng kahaluwa pag alam nila, umatan ka ng pistahan. Parang alam nila na iglesia ni Kristo ka, tapos kumakain ka ng dinuguan. Alam nila na Muslim ka, kumakain ka ng baboy. Alam nila Mormon ka, umiinom ka ng kape. Walang, di ba? Wala kang respeto sa taong ganoon. Paano ka mag-soul winning noon? Number one, idolatry, abomination in all generations. Number two, sodomy, abomination in all generation. Leviticus 18:22. Leviticus 18:22. Ating busan. Leviticus 18:22. Leviticus 18:22. Sabi ng Bible, thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Sabi, ang relasyon ng lalaki sa kapwa lalaki at babae sa bawat babae ay abomination. Hayaan mo na yung classmate mo, halaan kaibigan mo na, pero dito yung mga member ng CB San Pablo, malinaw sa'yo yan, na kung yung utak mo nag-cause na crush mo yung kapababae mo, sabihin mo sa utak mo, yan ay kasuklam-suklam. Kaya ladies, iwasan nyo na yung, alam mo, ang ganda niya, ang ganda nung ang ganda. Kapwa babae na, abomination yun. Kapwa lalaki, abomination yan. It's an abomination kasi kinamumuhian niya ng Diyos. Leviticus 20 verse 13. If any man also lie with mankind as he lieth with one kind, with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Yung mo sa Old Testament, pag may relasyon ng laki sa laki, pinapatay. Dito, papalagayin natin doon sa may putakte. Papakagat natin. Amen?
Kawawa naman kasi yung mukha ng pinutakto eh. Kaya nagalit ang Diyos sa Sodoma at Gomorrah. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, ay sa Genesis 19 verse 4, nung dumating yung mga angel, nagwapuhan sa mga anghel. At sabi nung nagwapuhan, sabi, ay, where are the men which came in to thee this night? Sabi kay Lot, bring them out unto us that we may know them. At sabi ng Bible, anong dumating sa Sodom? Ay old and young, people from every quarter. Sabi, all the people, lahat ng lalaki sa buong Sodom at Gomorrah, dumating sa bahay nila na nagtanggap ng 2 anghel na gwapo. Alam mo ba, na yung anghel, sabi ng Bible, ay pag nagtanggap ka ng tao, na stranger, papasukin mo kasi hindi mo alam, baka nagpapasok ka ng angel unaware. You see, posible na may mga angels natin dito, hindi mo lang alam. At isang based dito, gwapo pag angel. Pwedeng pastor din. Amen? Sabihin, unaware, angel, unaware. Hindi mo alam na angel pala yun, no? Pero dito, nagkagusto sila sa mga angel. At gusto pang kunin at dahil Diyo, nagpaulat ang Diyos ng apoy. Dahil kasuklam-suklam mula nun hanggang ngayon. At guess what? Sa same place ng Sodom at Gomorrah, kung saan nagpaulan ng apoy, ay tomorrow na ang simula. Ano yun? Doon sa Sodom at Gomorrah, ngayon, yun na mismo yung Dead Sea. Hindi lang alam exact location doon. Pero either north of Dead Sea o sa ilalim ng Dead Sea or no. Doon mismo ay nagunaw ng apoy, ay ngayon, doon sa Dead Sea, bukas, June 1 to June 4, ay magsisimula na yung 4 days, 24 hours every day for 4 days, non-stop, na LGBT festival sa Dead Sea, Israel. At tinatawag na tong the biggest LGBT festival in the Middle East. Ang title ay Pride Land. At ayon sa Britannica.com, ay Britannica Encyclopedia, yun nga mismo yung dating pinaulanan ng apoy. Ang tawag doon? History repeating itself. Pero ang abomination hindi nagbabago. Kahit na mamayagpag na rin sila. God still hates sodomy. God still hates homosexuality. God hates lesbianism. God hates transgenderism. God hates gender fluidity. Kasuklam-suklam, kahumal-dumal, kinamumuyaan, at nakakasuya sa paningin ng Diyos. Abominations in all generations. So number 3, immodesty. Immodesty. Deuteronomy 22:5. May isan ko lang kasi Jeric doon, inaantok na sa likod eh. Yo, ba't nyo kasi nilagay sa likod si Jeric? Deuteronomy 22 verse 5. 22:5. The woman shall not wear that which pertaineth, Deuteronomy 22:5. Ito aming memory verse tuwing umaga sa mga full time. Deuteronomy 22 verse 5. Sabi ng Biblia dyan, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Anong unang abomination? Idolatry. Pangalawa, sodomy. Pangatlo, immodesty. Ang linaw. Suklam-suklam. Abomination. Sabi ng Bible, ang babae, huwag magsuot ng panlalaki, at ang lalaki, huwag magsuot ng pambabae. Yan ang Bible, ba't ng mga babae natin nakapalda? At ang lalaki natin ay nakapantalon. Dahil sabi ng Biblia, kasuklam-suklam sa isang babae ang magsuot ng panlalaki, at ang lalaki magsuot ng pambabae. Ayun ang problema sa unisex movement. Unisex, panglalaki, pambabae. Kaya, yung natawag nilang geng-geng. Geng-geng. Yun yung mga ngayon na gumaganon-ganon. Yung mga signs sila. Mga ganon-ganon. Galing pala yan sa word na gang. Gang. A rebellious Y2K-inspired streetwear popularized by Gen Z and Gen Alpha in the Philippines. Derived from the word gang, the style features loud, oversized, heavily layered, patong-patong na damit na mayroon minsan parang bubuyog.
Lalaki nakapalda. Kapatid, ang lalaki, ang suot dapat niya ay panlalaki. Ang lalaki hindi nagsusuot ng pink. Ang lalaki hindi nagsusuot ng bracelet. Kaya nga, bracelet pang babae. Ang lalaki hindi nagsusuot ng necklace. Lace nga eh, lace pang babae. Ang lalaki hindi nagsusuot ng shoulder bag. Shoulder bag nga pang babae. Ang liit-liit pa, sawa ka mo dito. Ang babae hindi nagpapantalon. Ang babae hindi lumalabas naka-leggings. Ang babae hindi lumalabas naka-pukuntong. Ang babae hindi lumalabas naka-square pants. Pastor, square pants, mukha namang palda. Pants pa din yon. Kaya nga pants eh. Kaya pa tawag doon, square palda. Mukha namang palda. Pants nga eh. Abomination! Ang babae na magmukhang babae at ang lalaki magmukhang lalaki. Dahil ang hindi, kasuklam-suklam sa Diyos. Amen? At sabi ng Bible, dapat ay ang babae ay magsuot ng modest apparel. That which becometh a woman. Ating busang sa Timothy. Pakitulungan nga ako, nawala yung text ko. That which becometh a woman. Modest apparel. Sabi ng Biblia, sa 2 Timothy, I think, 1 Timothy chapter 2, verse 9. Thank you very much. 1 Timothy 2:9. Sabi ng Bible, 1 Timothy 2:9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness, and with sobriety, not with broidered hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with all good works. Sabi ang babae, dapat magsuot ng modest. Ano yung sila ng modest? May kahinhinan. Kaya yung mga suot ng mga kahapon, yung mga nakita nyo doon, yung mga dumaan na Santa Cruzan, hindi yun modest. Walang kahinhinan yun. Nakalagay yun, with shamefacedness. Dapat may kahihiyan, may kahinhinan. Shamefacedness ay yung sobriety. Sa yung sobriety ay nasa wisyo. Nasa wisyo ba yun? Naka-backless? Masuot na para kumuha na tensyon? Kalaswaan. Itong verse sa baba. Sabi sa verse, yan, sabi sa verse 10. But which becometh women, professing godliness, which good word? Yung word na, which becometh women. Alam mo yung word na, napaka-unbecoming. Alam mo yung gets niyo? Ikaw yung word na yun? Alam mo yung ginagawa, napaka-unbecoming maging Kristiyano. Napaka-unbecoming na maging babae. Kaya yung word na, that which becometh a woman. Ibig sabihin ng becometh doon, fitting, appropriate. Yeah, kung may suot ka ng pangbabae at yung becoming, yung mukhang babae, na pag nagsuot ka, babae to. Hindi yung, pag nakatalikod, bakla to. Hindi mo na malaman kung bakla o babae. Kasi yung mga bakla, nagpapalda. Yung mga babae naman, nakapantalon. Nalilito na sabi ng Bible, God is not the author of confusion. Ayun na, dapat ang malinaw, lalaki, magmukhang lalaki, at ang babae, magmukhang babae, dahil ang author ng confusion ay si Satan. Nalilito, pinaglalaruan tayo. Kaya kasuklam-suklam. Kaya, ladies, kung wala pa masyadong babae, pwede kang humigaan, babae, palda tuloy. Si James, madami si James. Kaya tapon niya na. Kasuklam-suklam. Karumal-dumal, kinamumuyan. Nakakasuya sa paningin ng Diyos. Normal lang ngayon, pastor, yung babae magpantalon. Hindi ko sinabing sa tao, ang sabi ko sa Diyos. Abomination to God. Amen? Kaya kung ako sa'yo, mamaya mag-order na ako sa Shopee. May mga mura naman. Baka may sale pa ngayon. Amen? Buy one, take one. O kaya doon sa ukay. Dami niya sa ukay. Mga double dead na may-ari. Number 4, controversy. Controversy. Proverbs 6, ano yung mga abomination? Proverbs 6:16. Proverbs 6:16. Sabi ng Bible dyan, Proverbs chapter 6, verse 16. Huli nito, 6:16. Sabi ng Bible, these 6 things that the Lord hate,
6:16, Proverbs 6:16. These 6 things that the Lord hates, 7 are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked imagination, feet that be swift in running mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Anong abomination? Sabi ng Bible, sowing discord. 7 yan eh. Pero ang dulo, sabi dyan, sowing discord. Ano yung sowing discord? Kung ikaw yung pinanggagalingan na mahati yung simbahan. Pinanggagalingan ka ng chismis. Alam mo ba sa mga simbahan, ang humahati ng simbahan, hindi mga lalaki. Ang humahati ng simbahan, mga babae na hindi mapigilan ang dila. Ang sisira, ang lalaki, pag kinausap mo, tapos na yan eh. Pero ang babae, kanas ko na yan. Kinausap mo na, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa, chismis ng chismis, paniniga ng paniniga. Kasi babae napaka-emotional. Pag nasaktan siya, ang tagal bago humilom. Madamdamin masyado. Kaya binalita na sa lahat yung kasamaan ng kasamahan niya hanggang nagkahati-hati, nagkawatak-watak. Sabi ng Bible, abomination yan sa Diyos. Sowing discord. Kaya James 4:14, speak not evil one of another, brethren. Pag wala yung tao, huwag pag-usapan. Speak not evil. Pag hindi presento yung tao, huwag mong pag-usapan. We learned it the hard way. Pero ang laking tulong ng Word of God. Noon, sa dorm, kahit mga full-time, guilty dyan. Sa dorm, pag may bagong issue, kumalat na agad sa dorm. Pinag-uusapan sa dorm. Pero hindi nila magawa yun. Kasi once nabalitaan, suspension, 2 months. 2 weeks. Automatic na yun. Kaya nagugulat ako minsan, sa pagkausap ko yung isa, aba, wala tong kaalam-alam sa kaso tong kabila. Mga full-time yan ha, magkatabi sa dorm. Hindi magkatabi, magkakasama sa dorm. Hindi alam, hindi niya alam. Hindi niya alam kung sinong crush nitong isa at yung crush nitong dalawa. Walang idea. Wow, that's good. Ibig sabihin sila mismo, takot na sila kasi hindi yun biblical. Amen? Kasi ilang beses nangyari yan na, noon, pambira, pag may pinasa-pasa-pasa na ng mga young people, mga nanay, hanggang nakarating doon sa tao mismo na pinag-uusapan. Pag may issue, kumalat na sa mga frontliners at nakarating sa tao, nag-aaway-away na dahil sa mga chismisan at mga good Samaritans. Amen? 1 Timothy 2:1, wherefore laying aside all malice and guile and hypocrisies and envies and evil speaking. Lay it aside. Lay aside evil speaking. Amen? At yung iba kasi, wala ibang makitang maganda. Ang makita lang yung pangit. Kaya kita mo palagi si Jairus eh. Ang makita mo lang palagi yung pangit. Amen? Tama mo kapatid, meron akong full-time dati. Sabi ko, ma'am, bakit palagi lang ito yung salita ko? Pakonta ka palagi. May mga tao na nature nila yun. Yung mga, nature na. Pag sabihin ako, hindi po. Hindi po, alam mo yun, may sasabihin ka pa lang, pakonta ka na agad. Hindi ba pwedeng umagri ka muna bago kumontra? Amen? May mga taong gami. Tamo, may kapatid ka bang ganun? Na tuwing may babitawan ka, hindi naman? Pwede bang tumahimik ka mo? Hindi ba ako tapos eh? May asawa ka bang ganun? Lahat na, hindi naman. Hindi Hindi yan. Hindi totoo yan. Mag-agree ka muna. Lahat na lang sinabi mo, magkakapatid. Kaya nag-aaway eh. Magkaka-full-time, may mabangbitin. Hilig mag-criticize. Alam mo ba na pag si Leo, criticize ko lahat ng pangit sa kanya ng 9 times. Yung pang-10 na sabihin ko, hindi niya napapakinggan. Kasi ramdam niya na hindi mo na concern sa kanya eh. Ang ramdam niya lang ay gusto ko siyang makita yung mali. Pero ganito kapatid, gusto mo ikaw na mahilig mamuna? Alam mo ba na pag ikaw ay namuna sa kanya ng maganda ng 9 times, yung pang-10 nun, kahit criticism yung papakinggan na. Alam bakit? Kasi nung una pa lang, ramdam niya na concern ka sa akin, lahat ng maganda, nakita mo, kumanta ng maganda, ayos. Nagsuot ng maayos na barong, binati mo. Nakita mo na maayos yung paglakad, binati mo. Kaya yung mag-10, nung kiniticize mo, papakinggan ka niya kasi ramdam niya na concern ka muna. Kaya talagang sa mga frontliners, yung magkaaway, hanggang ngayon magkaaway pa din. Mga full-time na magkaaway, noon hanggang ngayon magkaaway pa din. Kasi wala kang ibang nakita, kundi masama sa kapwa mo.
Kaya yung criticism mo, yun hindi constructive, destructive palagi. Gusto mo mag-criticize? You can do it. Pero wag mo kasama papakinggan ka kasi wala namang maayos na lumabas sa ibig mo eh. Ramdam agad nung kasamahan mo na you're not after his good. Gusto mo lang talaga akong saktan paulit-ulit. Tapos ngayon sabihin mo, pakinggan kita. Kapatid, i-build up mo muna yung pagbatit. Amen? Harry, tayo ka, Harry. There you go. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Harry. Leo, dito ka. Okay. Harry, tumingin kay Harry. Tingin ka. Ang maganda kay Harry? Anong magandang katangian niya? Matangkad po. Matangkad. Good. Kay Leo. Ayos po ang damit niya. Ayos ang damit. Bilis, Leo, ano? Mabait po. Mabait. Ano sa kanya? Mabait din po. Ang dami pwedeng maayos sabihin eh. Upo ka dyan, upo ka. Upo ka. James, sige dito, James. Jairus, sige dito. Upo ka na. Kaya po kayo, criticism, hindi nyo nakita yung maganda eh. Anong maganda kay James? Makinis po. Kay Jairus? Mabait po. Ay, wala bang iba? Masunurin po. Ano nga meron sa kanya? Mabilis po kumilos. Ano ba meron kay James? Masipag po. Masipag. Ano meron kay kanya? Si Ed na lang. Ed, dito, Ed. O Jairus, sigaw muna. Kayong dalawa. Para magkabati na kayo. Ano maganda kay Jairus? Pogi po. Ano maganda kay Ed? Magaling po mag-preach. Oh, yun, diba? Pambihira. Ano maganda kay Jay? Driver po. Magaling po mag-drive. Ang galing mag-drive. Okay, kay Ed? Talented po. Talent. Di ba, ang daming maganda? Ba't ba ang lumalabas sa ibig nyo palagi? Ilong. Panot. Thank you. Ang daming maganda sa mundo. Ngayon lang lumalabas. Kung hindi ko ba ipersa? Oh, nabanggit mo na ba yon? Sa kanya? Hindi mo pa nabanggit. Tamo, pag inulit-ulit mo yon. Oh, next time, pag inulit-ulit mo palagi. Ayun mo, Ed, hanapin mo lahat ng maganda kay Troy. Si Troy naman, lahat ng maganda kay Ed. Hanapin mo. Pag sunod-sunod yan, yung next na sabi mo, Troy, kay Ed, Ed, medyo yung nota mo, medyo sala sa tono. Papakinggan ka ni Ed. Kasi na-build mo ng reputasyon na nagki-care ka talaga kay Ed. Amen? Gawin nyo sa magkakapatid. Kaya magkakaaway kayo kasi wala ka nakitang maganda sa kapatid mo. Lahat na lang ng masama nakita mo. Yung mag-asawa palagi nag-aaway, lahat na lang ng masama nakita mo. I-build mo muna that I care for you. I see you. I see the good things in you. I love you. Kaya pag may nakita ka, pang ika-20 na pangit, papakinggan ka niya kasi na-build up mo na kaya mo sinasabi yan kasi ramdam ko na mahal mo talaga ako. Amen? Ito naman, yung mali siya naman, Titus 2:3. Sabi ng Bible, for we ourselves also, sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts, pleasures, living in malice and envy. Hateful, hating one another. Alam mo yung malice? Ano yung malice? Mali siya. Yung mali siya, ibig sabihin nun, hindi siya tama. Mali siya, ayun yung pag-isip ng hindi maganda. Lahat na lang binibigyan ng kulay. Kung wala kang malinaw na nakita o walang malinaw na aksyon, walang malinaw na sinabi, huwag mo namang ligyan ng mali siya kasi ang tawag dyan ay character assassination. Sisiraan mo yung tao, wala pa namang sinabi. Wala namang, ang tawag dyan ng malis. Nanggagaling yan ang malis sa maduming utak. Lahat na lang ang tawag dyan, malisyoso. Lahat na lang nakita mo kung wala namang nakitang action. Pangalawa, wala ka namang witness na iba. Ikaw lang, baka nag-iutak ka lang. Baka nagguni-guni mo lang yan. Huwag tayong magsiraan.
Sunday school teachers, lahat kayo teachers, huwag kayong magsiraan. Magmahalan kayo. Choir members, lahat kayo kumakanta. Huwag magsiraan. I-build ang isa't isa. At maramdaman ng isa na you're trying to build me up. Hindi mo ko sinisiraan lang o di-discourage. Alam ko na gusto mo kong tulungan. At kung wala ka namang maayos na sabihin, tumahimik ka na lang. Amen? Lalo na pag barino ka, huwag kang magsalita ng kahit ano. Kasi pag barino ka, masakit na yung sinasabi mo. Post ng isang nating member dati. Sabi niya, kakalma pala dapat pag nainis. Kala ko idadamay lahat. Huwag mo idamay lahat, kapatid. Huwag kang mag-sow ng discord. At huwag kang palaging barino. Cool ka lang. Parang si Jay, cool lang. May cool lang. Amen? Kasuklam-suklam yan. Sowing discord. Karumal-dumal, kinamumuyan. yan. Nakakasuya sa paningin ng Diyos. Abomination all generation, idolatry, sodomy, immodesty, and controversy. Yung ceremonial abomination, done away in Christ. Dietary abomination, nailed on the cross. Pero ang moral abomination, is still abomination today. Sabi niya sa quotation, when one generation tolerates a sin, the next generation will celebrate that sin. And the generation after that won't know it's a sin anymore. Pag pinayagan natin ngayon yung kasalanan, yung next na niya na henerasyon, mamayagpag dyan, at yung sunod pa na henerasyon, hindi na alam na kasalanan pala yun. Sabihin nila, 2030 na, normal na to. Hindi! Ang abomination ay abomination in every generation. Nag-post yung aming dating full-time, si Angel Jamale, dating full-time namin, kapatid ni Ma'am Jenny Lynn. Sabi niya, ayoko sa lahat yung nagkukunwaring mahal ako. Huwag ka nang magkunwari, patunayan mo na. Huwag kang magkunwari. Kung lalaki ka, patunayan mo na! Kung babae ka, magpababae ka na! At kung tulungan mo na, wag mo nang siraan. Abomination in all generation. Tayong tumayo, let's pray. Lord, thank you, Lord, for the word of God. Help us, the word. Na makita ang abominasyon, ang moral abominations, hindi nagbabago hanggang ngayon. God spoke to your heart.